Nako po mga kababayan, matinding banat na naman ni Attorney Topacio mga kababayan dito nga kay bagong Senate President Gatchalian. Binanatan niya ito mga kababayan at sinabi niya na talagang may ambisyon daw sa pagka-presidente. Alaka. Mga kababayan, matindi itong banat ni Attorney Topacio. Panoorin na natin to mga kababayan, huwag na natin patagalin. Ito na po. Sabi nila, bakit daw si Win Gatchalian ang parang namaniobra ng majority sa tulong ng Malacanang para maging Senate President? Okay, ito ang aking analysis diyan. Ito ay base hindi lamang sa haka-haka, kundi sa fact na matagal ko na pong kaibigan ang tatay ni Win Gatchalian at yung bawat takbo sa Senado ni Win Gatchalian ay tinulungan po natin yan mula sa pool pa lamang, yung una pa lamang. At even before that, ay nakakasama ko na si Win Gatchalian nung congressman pa lamang po siya. Yeah. Ibig sabihin, matagal nang kakilala ni Atty. Topacio itong si Win Gatchalian, no? Talagang kasakasama na pala siya doon, lalo na sa tatay ni Win Gatchalian. Malapit pala siya doon sa tatay ni Win Gatchalian. Medyo close po kami niyan. Ayun, close pala. Kaya ito po ang aking unbiased at walang kulay ng politikang analysis. Okay. Unang-una po, ang premise natin, si Win Gatchalian po ay talagang may ambisyon yan na maging Pangulo ng Pilipinas. At Grabe, no? Grabe, may ambisyon daw mga kababayan na maging Pangulo ng Pilipinas. Hala ka, grabe naman yung pangarap na yan. I wish to emphasize, wala naman pong masama na mag-ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas kung talagang ang kagustuhan mo lamang naman ay maglingkod sa bayan. Tama mga kababayan. Wala namang kaso 'yon. Lahat naman pwedeng mangarap, kahit ako nga pwedeng maging mangarap, maging presidente, pero hindi pwede mga kababayan. Gusto ko lang maging ordinaryong Pilipino. Wala pong masama ron. Marami naman pong nag-aambisyon sa Posisyon na yan. pagkapangulo ng Pilipinas. Okay. At in fairness sa mga Gatchalian, hindi lamang si Win, kundi si Secretary Rex at si Mayor Wesley na sila po ay naglingkod na rin in several other capacities. Naging mayor, naging congressman pa, lipat-lipat sila ng pwesto. Wala naman pong masasabing bahid ng corruption sa kanila. At kung meron man noon na sila ay nasangkot, ay na-clear naman po ang kanilang pangalan. So, wala pong masama, ha? I wish to repeat, wala pong masamang mag-ambisyon ng Pangulo. Alam nyo, maraming mga bata, di ba? Pagka lumalaki pa lang, sinasabi ng mga magulang nila, sana maging presidente ng Pilipinas, lalo na kung medyo bibo, di ba? Yes. Wala pong masama. Di ba? Wala Walang masama. Kaya naman po, of course, because of political exigencies, yung paiba-ibang sitwasyon, di ba? So, naging congressman si Win, naging mayor, ngayon ay naging senador, maganda naman ang ranking niya bilang senador, maganda naman ang trabaho niya, focused, dedicated. Siyempre, lahat naman ng senador, actually, ito, wala namang masamang sabihin, halos lahat ng senador, meron niyang tinitingnan yan kung paano makadiskarte na baka sakali na maging Pangulo. Bakit? Sapagkat kapag senador ka, hinalal ka ng buong bayan, ng buong bansa, di ba? Yes. Hindi ka tulad ng gobernador, di ba? Doon ka lamang sa probinsya mo. Yung congressman, doon ka lamang sa distrito mo. Yes. O mayor, syempre, doon ka sa bayan mo, etc. Kaya alam nyo, nagulat nga ako nung kay Pangulong Duterte, mayor, naging Pangulo. Ang mayor ng Maynila nga, pinaka-malaki. At, well, hindi na ngayon pinakamalaki in terms of population. Iba na yatang lungsod, Quezon City na yata, o whatever. Yung mayor ng Maynila, walang mayor ng Maynila na naging Pangulo. Parang sumpa yata yung pagiging mayor ng Maynila. Parang nangarap lang. Oo, nag-umpisa yan, as far as I can remember, kay Villegas. Yan. Nag-ambisyon niyang maging
presidente. Meron pa nga jingle yan, natatandaan ko nung bata ko. Kay Villegas, kami, kay Villegas. Kay Talaga? Villegas, kaming lahat. Bago meron doong, he's the man that we want president of our land. Kay Villegas, kaming lahat yon. Hindi naging pangulo. Si Lacson, hindi si Ping ha. Opo. Yung si Mayor Arsenio Lacson. Yon. Kaya lang namatay. Di ba? Biglang namatay sa Hindi pa Shelbourne rin. Hotel. Oo. Sabi nga nila, died in action. Ewan ko kung anong ibig sabihin nung died in action, ano? Pero iwanan na natin yan. May foul play. Ayan. Chismis yan eh, chismis. Okay. O, si Mayor Lim, tumakbong presidente, di ba? Natalo. Mayor Walay ng Maynila. din. Si Isko Moreno, tumakbong presidente, natalo. Walay din. Okay, anyway, balik tayo kay Senator Win. Maayos namang tao si Win Gatchalian. Wala namang bahid ng corruption. Hindi naman sinasabing tumanggap ng maleta o kahit anumang pakinabang sa gobyerno. Gustong magpresidente. Ngunit, yun nga, sabi ko, nagkakaiba-iba ang political situation. Pumasok ang mga Duterte, di ba? Nag-iba ang equation. Naging Vice President si Sara Duterte na 32 million plus votes. Mas malaki pa sa boto ni Pangulong Marcos Jr. Okay. Di ba? Although, di ba, sabi nila, sa kasaysayan daw ng Pilipinas, si Pangulong Marcos Jr. ang may pinakamalaking boto. Hindi. Boto! Di ba? Ayan. 31 million eh. Oh. Boto! Ano man sabi ko? Maling diksyon. Hindi, siyempre, medyo minsan Bisaya eh. sasabit tayo eh. Ikaw naman oh. Ayan na. Anyway, Ayan na. Oh. yun. Siyempre, gusto pa rin niya. Tinitingnan niya ang sitwasyon. At kapag nakakausap ko nga si William, na matagal ko nang kaibigan, more than 25 years. Oh, grabe. Laging sinasabi, maganda ang record ni Win. At saka magaling yan. May training sa education, sa achievement, pwede. At I agree. Pwede naman talaga. Kanya lang, siyempre, ang Pangulo po is a question of nationwide popularity. Yeah. By the way, ang aga naman, happy 1K viewers agad. Wow. Palakpakan, Thank mga you. kasama. Yes. Thank you po sa inyo lahat. Okay. So, gusto magpangulo. Kaso mo nga, ayan, sa 2028, kasi graduate na siya ng 2028, di ba ga? Opo. Yes, Oo. yes. Ang frontrunner, syempre, ay si Sara Duterte. Ngayon, fast forward dito sa kaguluhan sa Senado. Di ba si Tito Sen nga, ang Senate President. Opo. Bago nagkaroon ng shake-up, nakapasok yung majority ng 13 na grupo ni Senator Cayetano, na naging SP nga si Senator Cayetano. Ngayon, in the shuffle, Save time creating content and generate a high-quality clone. ng gulo, yung controversy, sinabi nila, di ba, biglang lumitaw, si Senator Win Gatchalian ang mukhang acceptable to all. At talaga naman, si Tito Sen kasi medyo polarizing, yung kanyang stand doon sa impeachment, na sabi niya, di ba, kung ano-anong sinasabi na pwede daw hindi sundin, etc., legal luminary, chuchu-chuchu, One Ball University, naghanap sila ng ibang kandidato. Ngayon, ang move dyan, siguro, politically motivated ay ganito. Tingin ko lang. Ito, ano na po ito, conjecture o ano lang to, yung haka-haka. Parang Elvis Presley, di ba? Haka-haka burning love. Di ba? Haka-haka burning love. Ganon. Ayan, sige na. Ang tingin ko, kung ang Senate President ay si Win Gatchalian at magkakaroon ng impeachment trial at somehow mapupull off nila na ma-convict si Vice President Sara Duterte. Siyempre, pag convicted ka sa Senate impeachment trial, matatanggal ka sa pwesto, hahanap sila ng kapalit ngayon na vice-presidente. Oh. At ang laging next in line, kasi ang line of succession,
Halimbawa, may mangyari sa presidente, kahit sinong presidente, hindi natin sinasabing gusto Opo. nating may mangyari kay Pangulong Marcos Jr. Meron Ha? agad-agad. Halimbawa, Okay. kahit sinong presidente, halimbawa si President A, may nangyari sa kanya, ang papalit ay si Vice President B. Pag may nangyari naman kay Vice President B, halimbawa, sabay silang may nangyari sa kanila, Opo. ang papalit po ay Senate President, then Speaker of the House. Yan, okay? Yun na yun. Baka ang kanilang diskarte ay kung mapapatalsik nila si Vice President Sara Duterte at maghahanap ng kapalit Aha. bilang Vice Presidente ay logical choice yung Senate President because kahit constitutionally speaking, yung Senate President ang next in line. Ayun. Yan. Baka yun ang diskarte ng grupo ni Senator o now Senate President Win Gatchalian. Ayun. Baka lang naman, hindi ko po sinasabing ito'y totoo. Ito po ay analysis lang. Kasi di ba sabi naman natin, ang opinion ay parang ilong. Lahat ng tao may ilong. Pwera lang si Jay Tariela. Meron din naman, kaya lang kalat lang. Ay. Oo, di ba? Oo. So, Alala. pero totoo kaya yun yung sinasabi natin palagi na kaya daw si Jay Tariela ay malakas kay BBM. Aha. Taga Sarat, Ilocos Norte, kababayan daw. Ay, syempre. Taga ron eh. Oo. Sarap siya eh, di ba? Ay, Anyway, sorry po. so yun po ang tingin ng iba na analysis ko na sineshare ko sa mga iba na mga kaibigan natin pag nag-uusap-usap tayo na baka ganoon ang diskarte. Kung Vice President ka nga naman, di ba? Di ikaw ang logical successor na sa presidente. Yun. Lalong-lalo na kung ang administrasyon ay walang matibay na pambato sa 2028. Kasi kita mo, sino ba yung mga pumuposisyon? Ha? Si Rizzo Ontiveros, ang gustong-gusto. Gustong-gusto. Mahina po ang suporta. At saka, si Rizzo Ontiveros, controversial din. Polarizing din si Rizzo Ontiveros. May mga taong gustong-gusto sa kanya, kukunti lang, mas marami ayaw sa kanya. Okay. Wala sino pa. Si Raffy Tulfo, ayaw naman. Sinabi na, hindi ako tatakbo. At tingin ko, sincero, si paring Raffy na hindi talaga tatakbo. O sino pang mga posibilidad? Si ano? Sino pang nakikita mo na pambato? May narinig ako, John B. Cremula, gusto rin magpresidente. Hindi yata uubrat, medyo marami ring controversy, nakipagtulakan pa. Oo. Yun lang, Alam pero nyo, narinig ko ayaw ng mga taong ganyan eh. Si John Vic Remulla, tulak. Tulak. Hindi, nanunulak! Hindi tulak yung hindi tulak ng droga. Oo. Ayun pala. Okay. Tulak kasi di ba nakita, tinutulak niya palabas yung mga Marines. Di ba? Pipigil niya. Tinutulak nga, Tulak nakipagtulakan. talaga. Di ba? Ayun. Kaya lang hindi siya Bawal umubra kay... yun. Oo, hindi siya... Bawal manulak. hindi siya umubra kay Kwan eh. Kay Robin. Ang lakas pala ni Robin. Robin, no? Oo, actually, yung babae at ang security ni Robin ang tumulak sa kanya, hindi ba? Ganon. Oo, di ba? Ganon kalakas, no? Oo, kaya yun ang nangyari. Akala ko yung ate ni Alan Peter. HitPaw Video Enhancer is an AI video quality enhancer. Gano'n. Yung malakas din yun, ha? Oo, Pero parang... kasi siya yung sumusundo. Nagka-marathon Ayun. yun. Anyway, Malakas yun din po yun. ang aming analysis na galawan dito sa ating politika. Ayan. Ngayong, oo, yes, yes. Ano na? Oo, 1.6K. happy 1.6K na. Yan. Oo. Ay. Ngayon, Grabe. ito ang isang napunta na rin tayo sa impeachment trial, Merong amendment doon sa rules ng impeachment na nagsasabing kasi nakalagay sa konstitusyon kapag ang Pangulo ng Pilipinas ay on trial sa impeachment court, ang Chief Justice ng Korte Suprema ang presiding officer. Pero pag iba, lower officials, wala pong nakalagay sa konstitusyon. Okay. Pero may rules ang Senate, internal rules na presiding officer ang Senate President. Pero inamyendahan na po yan. Noong nag-rump session, yung dating minority na walang quorum na naging majority na ngayon, na inamyendahan nila yan, sinabi nilang ihahalal ng
impeachment court ang kanilang presiding officer. At ang lumilitaw nga pong pangalan ay si Cheese Escudero. Ayun. Well, okay naman yan. Okay yan. Ako, para sa akin, basta abogado na mag-preside dyan, talagang imposible po na hindi abogado o maging presiding officer pag impeachment court, sapagkat marami pong questions of law dyan na hindi po talaga pwedeng pagdesisyonan ng Senate President kapag hindi siya abogado. At Ayun. mukhang unconstitutional naman kung kukuha ka katulad ni Senator Kiko Pangilinan na siya daw nung una, di ba, nung hindi pa nag-shake up, pinipili. siya daw yung impeachment manager para magpayo. Manager. Doon na sa Senate President na noon ay si Tito Soto. Sabi ko, parang unconstitutional. Malabo yun. Dapat ang nagro-rule yung presiding officer based on his or her own knowledge. Oh. Sabi ko, mali yun. At saka, ang pinakamali dyan, si Kiko Pangilinan. Bakit? Kayang ko yun eh. O, di ba? Ah. Hindi naman, hindi sa ayoko nang minsan na nunumbat o na namimintas ng aking kapwa abogado, pero mahina po talaga. Si Senator Lacson, paano? Hindi naman abogado si Senator Lacson eh. Hindi, kung gusto niya magpresidente siya. Ay, wala naman. Di ba, nagtumakbo na nga yan. Oo. Tumakbo ng presidente. Wala nang chance. Di ba, nanatalo na. Pwede naman, lahat na po naman ng tao, basta nasa edad ka, natural born Filipino ka, able to read and write, nasa constitution naman po Yeah. ang kwalifikasyon sa pagiging Pangulo. Ayun. Basta meron ka noon, kahit nga ako, pwede akong tumakbo kung gusto ko. Kaya lang, bakit? Di king ko yung mangyayari. At naman ako tatakbong So, ayun mga kababayan, no? Okay. Matindi po yung pahayag ni Attorney Topacio dito nga kay SP Gatchalian na talagang may ambisyon daw sa pagka-presidente. So, ano pong pahayag nyo dito? Mag-comment po kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video at sa mga bagong pasok dyan. Pa-subscribe din mga kababayan ng ating channel. Hanggang dito na lamang po.